Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1951 hanggang 1960. Dinala ni Severin ang kanyang Dragonstone Furnace. Ang kaldero na kasing laki ng palad ay lumaki sa laki ng gilingang bato sa sandaling ito ay makita. Ang mga inscription na nakaukit sa mga dingding na tanso ay nagsimulang lumiwanag, at isang puting apoy ang naganap sa pamamagitan ng espiritual na kapangyarihan ni Severin. Sa isang iglap, ang buong kaldero ay naging isang nagninangas na pula, at ang temperatura nito ay sapat na init upang masunog ang nakapalibot na hangin. Nang magawa na niya ang mga kinakailangang paghahanda, sinulyapan ni Severin ang kalapit na si Emery, na nagpatawag ng kaldero na kasing laki ng palad mula sa kanyang spatial ring pagkalapag niya. Ang kalderong may 4 na paa na kulay lila. Nagdala ng mahinang mga inscription at nagsimulang lumiwanag ng maliwanag sa sandaling ipasok niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Wala pang 1 minuto, ang Purple Cauldron ay nilamon ng malalaking lilang apoy, at ang pagbabago-bago ng enerhiya na ibinubuga mula rito ay maihahambing sa 9th grade spiritual equipment. Ang nakakapasong mga alon ng hangin ay nasira ang nakapalibot na espasyo, na lumampas sa aura at temperatura ng Severin's Dragonstone Furnace. Ramdam ni Severin ang nagbabagang init kahit 3 metro ang layo nito sa kanya. Pinaikit ni Severin ang kanyang mga mata at pinagmasdan ng maigi ang Purple Cauldron at nagtaka. Iyon ba ay isang 4-chambered cauldron? Ang kanyang Dragonstone Furnace ay nasa antas na ng isang espiritual na sandata, ngunit ang apoy na ginawa ng kaldero ni Emery ay higit na nahihigit sa kanya. Alam ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan nila, si Severin ay nanatiling tahimik at binawi ang kanyang tingin. Naniwala siya sa kanyang kakayahang makakuha ng tagumpay sa kabila ng kalidad ng cauldron ni Emeryal. Kaguluhan sa mga manonood. Hindi ba iyan ang Purple Cloud Cauldron, isa sa 3 pangunahing cauldron sa 6th Mountain? Ito ay isang 4-chambered cauldron na kapantay ng isang 9th grade spiritual weapon. Pinapataas nito ang antas ng tagumpay ng napakalaking 20%. Narinig ko na ang kaldero na ito ay nagsisilbi hindi lamang bilang isang 4 na silid na kaldero, ngunit kumukonekta din sa apoy ng lupa. Bawasan nito ang pagkonsumo ng espiritual na enerhiya ng alchemist. Maaaring nahaharap si Severin sa isang mahirap na labanan pagkatapos ilabas ni Emery ang kayamanang ito. Ang isang dekalidad na kaldero ay lubos na nagpalaki sa mga kakayahan ng isang alchemist. Pagpapabuti ng kanilang tagumpay rate at pagliit ng kanilang espiritual na enerhiya pagkawala. Ang mga manunood ay tila hindi masyadong optimistiko sa mga pagkakataon ni Severin matapos na ay unveiled ni Emery ang Purple Cloud Cauldron. Napakunot ang noo ng mga elder sa naganap na eksena habang sila ay nakatayong suspendido sa hangin sa itaas ng Alchemy Tower. Si Ferland, partikular, ay sumulyap ng masama kina Daniela at Justed. Nako, hindi ko akalain na papayag kang ibigay ang Purple Cloud Cauldron sa iyong alagad. Ang Purple Cloud Cauldron ay isa sa 3 pangunahing 4-chambered cauldron na pag-aari ng 6th Mountain. Ito ay kapansin-pansin sa pagiging higit pa sa isang pill cauldron, dahil ito ay ginawa gamit ang mga materyales na gawa sa 9th grade spiritual weapon. Bilang resulta, maaari pa itong gumana bilang sandata sa panahon ng krisis. Maaaring hindi makita ng isang karaniwang tao na kapaki-pakinabang ang pagpapaandar ng labanan ng Purple Cloud Cauldron, ngunit ang pagiging kapaki-pakinabang nito sa isang alchemist ay hindi maaaring maliitin. Pagkatapos ng lahat, ang rate ng tagumpay nito ay pinalakas ng 20%. Sa pamamagitan ng pagpayag kay Emery na gamitin ito, hayagang ibinibigay ni Daniela sa kanya ang isang malinaw na kalamangan kaysa kay Severin. Alam na itinuring ni Ferland na medyo hindi makatarungan ang kanyang mga aksyon, walang kahihiyang sinabi ni Daniela na nakangiti. Pinilit niyang gamitin ang aking kaldero dahil natatakot siyang matalo. Hindi natuwa ang mga nakapaligid na elder sa sinabi ni Daniela, dahil nadama nila na sobra na ang ginawa niya sa pagprotekta sa kanyang apprentice. Hindi na nakaimik si Ferland sa kanyang mga kilos, ngunit dahil nagpapatuloy na ang paligsahan, ang tanging magagawa na lang niya ay manahimik at umasang hindi ito masyadong mahirapan ni Severin. Samantala, sina Raymond at Celeste ay nagpakita ng katulad na pagtutol sa mga ginawa ni Daniela. Si Celeste, bilang isang 6th grade alchemist,
ay lalong nandidiri sa pag-aalaga ni Daniela. Ang Purple Cloud Cauldron ay isang kaldero na may 4 na silid na gumagana upang mapataas ang rate ng tagumpay ng alchemist ng 20%. Tila maliit ang rate ng porsyento, ngunit sapat na ito upang posibleng makaapekto sa kalidad ng mga tableta ni Emery. Lumingon si Raymond kay Celeste at nagtanong. Gusto kong malaman ang iyong opinyon sa mga pagkakataong manalo ni Severin. Napakunot ang noo ni Celeste at nakita niyang medyo mahirap sagutin ang tanong niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumagot siya. Hindi masyadong mataas, kung magiging matapat ako. Maaaring nalampasan ni Severin si Emery sa mga ranggo ng Alchemy Tower, ngunit nanatili ang katotohanan na si Emery ay alagad ni Daniela. Ang karagdagang patnubay na natanggap niya, at ang mataas na kalidad na kaldero na pinahintulutan siyang gamitin, ay mga salik na tila nagbibigay ng timbang sa pabor ni Emery. Sa pagtutuos ni Celeste, ang kahangahangang talento ng alchemical at tagumpay ni Severin sa pag-abot sa ika-6 na palapag ng Alchemy Tower sa loob ng kalahating buwan ay mga tagumpay na karapat-dapat sa paghanga. Gayunpaman, ang pagkamit ng tagumpay laban kay Emery at sa Purple Cloud Cauldron ay maaaring mangailangan ng isa na magkaroon ng kakayahan ng isang 6th grade medium rank alchemist. Wala pang kalahating buwan ang lumipas mula noong pumasok si Severin sa ika-6 na palapag, at masyadong maikli ang oras para maabot ni Severin ang antas ng kahusayan. Maging si Celeste, kasama ang kanyang talento na mahilig sa alchemy, ay tumagal ng 3 buwan upang makagawa ng isang 6th grade medium rank na tableta tulad ng Crystal Spring Peel pagkatapos pumasok sa ika-6 na palapag. Kumunat ang noo ni Raymond. Sa palagay ko ay dapat kong ihanda ang aking sarili na mabaygo ngayon. Akala ko ay magkakaroon ako ng pagkakataong masaksihan ang mga kakayahan ni Severin, ngunit ang pagkatalo ay tila ang pinakamalamang na kahihinatnan ngayon. Narinig na niya ang tungkol sa taya ni na Emery at Severin. Kung natalo si Severin sa paligsahan, kung gayon ang posisyon ng pangunahing disipulo ay kailangang magpalit ng mga kamay. Kung mangyari man iyon, walang kabuluhan kung manatiling kaibigan si Raymond sa kanya. Habang nag-iisip si Raymond na umalis, umalangaw-ngaw ang boses ni Ferland sa buong field. Ngayong pareho na kayong nagpaapoy ng mga kaldero, opisyal na magsisimula ang paligsahan. Itinaas ni Ferland ang kanyang kamay at gumawa ng daan-daang materyales sa 6th grade mula sa kanyang spatial ring. Maingat niyang inayos ang mga ito sa gitna ng open area. Habang inimbitahan ng saksi na mamuno sa paligsahan, hindi lamang responsable si Ferland sa pagpapanatili ng kaayusan kundi sa pagbibigay din ng mga kinakailangang materyales. Nang makita ang mga halamang gamot, kumilos si Severin at itinaas ang kanyang kamay upang simulan ang proseso ng paggawa ng Crystal Spring Peel. Matapos kunin ang mga kinakailangang materyales, agad na ipinadala ni Severin ang kanyang Divine Sense at pinaandar ang apoy sa ilalim ng kaldero. Nang maabot ang temperatura sa nais na antas, itinaas niya ang kanyang kamay at binuksan ang takip gamit ang telekinesis bago inilagay ang mga materyales sa isa-isa. Nagulat si Celeste nang makita niya ang napiling materyal ni Severin. Millennia-old violet sunflower. 2 millennia-old snow lotus. Hindi ba ang mga materyales na ito ay ginagamit sa paggawa ng Crystal Spring Peel? Ang Crystal Spring Peel ay isang 6th grade medium rank na peel na humihingi ng mahigit 20 sangkap, na ginagawa itong isa sa mga mas mapaghamong recipe. Kahit na ang isang 6th grade high rank alchemist tulad ni Celeste ay hindi mahihirapan sa Crystal Spring Peel, iniisip niya kung sinusubukan ni Severin ang recipe na iyon dahil naabot na rin niya ang ganoong level. Gayunpaman, hindi niya maisip kung paano iyon mangyayari kapag nakarating lang si Severin sa ika-6 na palapag ng Alchemy Tower kalahating buwan lang ang nakalipas. Ang Crystal Spring Peel ay hindi kapani-paniwalang nakakalito, at ang isang nabigong pagtatangka ay maaaring magbigay daan kay Emery na maabutan siya sa tulong ng Purple Cloud Cauldron. Samantala, iisipin na lang ni Raymond na umalis nang mapansin ang nagtatakang ekspresyon ni Celeste. Bilang isang pangunahing disipulo, pamilyar siya sa Crystal Spring Peel at naunawaan ang mga hamon na kinakaharap ng isang 6th grade alchemist na sinusubukang gawin ito. Ang mga tuntunin ng paligsahan ay nagbigay diin sa paggawa ng isang mataas na kalidad na tableta. Ito ay sapat na simple para maunawaan ng sinuman.
Parehong natarante sina Raymond at Celeste sa pinili ni Severin, at napukaw ang kanilang pagkamausisa pagkatapos nilang kumpirmahin na pinili ni Severin na magsimula sa Crystal Spring Peel. Pagkatapos ng lahat, ito ay kadalasang tinangka ng mga 6th grade low-rank alchemist sa pinakamaliit. Ngumiti si Raymond at bumulong. Maaaring ito ay kawili-wili. Ang kanyang mga ekspresyon ay sinalamin ni Daniela, ang 7th grade alchemist at guardian ng 6th mountain. Ang iba pang mga elder at mga pinuno ng tuktok ay may parehong mga ekspresyon din. Ang ekspresyon ni Daniela ay medyo solemn na habang pinag-iisipan ang alchemical na kahusayan ni Severin. Sinusubukan niya ang Crystal Spring Peel. Nakagawa na ba siya ng pambihirang tagumpay sa 6th grade medium rank alchemist? Ang atensyon ng lahat ay kay Severin nang magsimula siyang gumawa ng 6th grade medium rank na Crystal Spring Peel. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis, inilalagay ang individual na mga materyales sa kaldero na may hindi natitinag na pokus. Ang kanyang kalaban, si Emery, ay piniling pinuhin ang 6th grade medium rank na Chinling Peel. Sa ilalim ng patnubay ng kanyang master, nakagawa siya ng tagumpay sa 6th grade alchemist. Sa 20% pagtaas ng Purple Cloud Cauldron sa rate ng tagumpay, kumpiyansa na hinarap ni Emery ang hamon ng pagpino ng mga 6th grade medium rank na table task. Ang kalidad ng tableta ay inuri sa 4 na antas: inferior, mediocre, superior, at elite. Ang mga gintong linya na naruroon sa loob ng natapos na tableta ay kung ano ang tinukoy ang kanilang antas ng kalidad sa isang hindi alchemist. Dahil ang proseso ng paggawa ay nangangailangan ng isang halo ng nakapalibot na enerhiya at ang kakanyahan ng buhay ng isang tao, ang marka ng kalidad ng isang tableta ay tinutukoy ng mga linya. Ang 1 hanggang 3 gintong linya ay nagpapahiwatig ng isang mababang kalidad na tableta. 3 hanggang 6 ay mauuri bilang mediocre quality na mga table task, o sa mga karaniwang termino ang pinakamababang pamantayan na kinakailangan para sa mga ordinaryong tableta. Ang 7 hanggang 8 linyang superior quality na mga table task ay mas bihira kaysa sa kanilang mas mababang kalidad na mga katapat, at 9 na may linyang mga pildores ay walang alinlangan na tunay na elite kalidad na mga pildores. Ang mga manunood sa open area ay namangha lahat sa mabilis na pagpipino ng mga kakayahan ng contestant. Ang agwat sa pagitan ng mga mortal na katulad natin at ng mga henyo na tulad nila ay napakalaki. Inabot sila ng wala pang kalahating oras upang makagawa ng isang 6th grade tableta. May nakapansin ba sa inyo na gumagawa sila ng 3 tableta ngayon? Nagsimula sila sa isa, ngunit ngayon ay na-triple na nila ang bilang na iyon. Ang kanilang bilis ay isang pure na dapat isaalang-alang. Maraming alagad ang napasigaw sa pagkamangha. Marami sa kanila ang dati nang sinubukang mag-aral ng alchemy sa Alchemy Tower, ngunit ang pagpapahusay sa rate ng tagumpay ng kakayahan ng isang tao sa alchemical ay makakamit lamang sa walang humpay na pagsasanay. Ang mga prodigies tulad nina Severin at Emery ay isang buong magkaibang klase ng kanilang sarili. Nagpatuloy ang proseso ng pagpino ng tableta, at ang mga middle rank na table task na ginawa ng magkabilang partido ay nabigong tumawid sa 6 na linyang marka. Si Severin, gayunpaman, ang unang gumawa ng isang high-grade na tableta na may 7 gininto ang linya, na dinadala siya ng isang hakbang sa itaas ni Emery. Nang masaksihan ang eksenang iyon, nakahinga ng maluwag ang mga taga-suporta ni Severin. Walang anumang mga salita upang ilarawan ang mga kasanayan sa alchemy ni Severin. Siya ay talagang kamangha-mangha. Oo, nalampasan na naman niya si Emery. Ang 12 ng mga elder na nasuspine sa himpapawid ay nagbahagi rin ng isang pahiwatig ng sorpresa. Naabutan ni Severin si Emery sa kalahating araw lang. Si Ferland, na sa una ay nag-aalala tungkol sa kawalan na inilagay ni Severin, ay todong ngiti habang siya ay labis na humanga sa batang alchemist. Hindi masama. Tama ang judgment ko, parang. Si Celeste, na nakatayo sa hindi kalayuan, ay tahimik na nagmamasid. Nalaman niya ang pag-angat ni Severin sa ranggo ng Alchemy Tower ilang araw na ang nakakaraan at lalong naging interesado siya sa kanyang kahusayan sa alchemical. Ang pagkakataong masaksihan ito mismo ay nagpaunawa sa kanya kung gaano kalawak ang talento ni Severin, dahil nakagawa siya ng isang mataas na kalidad na tableta na may 7 gintong linya sa loob lamang ng maikling panahon.
Kung magiging maayos ang lahat, nakatadhana si Severin na maging isa sa mga pangunahing haligi ng Grundy Uno sect sa hinaharap. Kasabay nito, tila saglit na natarante si Daniela sa pag-usad ni Severin. Hindi niya inasahan na siya ang unang magpino ng isang mataas na kalidad na tableta. Inayos niya ang kanyang emosyon at nagpakita ng kumpiyansa kay Emery. Maaaring manggana si Severin, ngunit naniniwala siya na madaling maabutin ni Emery ang success rate boost na ibinigay ng Purple Cloud Cauldron. Karapat-dapat siyang maging alagad ko. Si Daniela ay nag-isip at naisip ang i-recruit si Severin sa 6th Mountain pagkatapos ng paligsahan. Naisip na niya na si Severin ay magbibigay ng malusog na kompetisyon kay Emery sa hinaharap. Di nagtagal. Tinupad ni Emery ang kanyang reputasyon at ginamit ang Purple Cloud Cauldron para gumawa ng 7 linyang 6th grade peel. Pinuri ni Daniela ang kanyang alagad. Napakaganda. Mabuti ang ginawa mo at. Bago natapos ni Daniela ang kanyang mga salita, isang sinag ng gintong liwanag ang bumaril sa langit mula sa kaldero ni Severin. Ang liwanag ay napakatindi kaya karamihan sa mga nanonood ay kailangang ipikit ang kanilang mga mata o tumingin sa malayo. Ang lahat ng atensyon ay nabaling kay Severin nang mawala ang liwanag, na nagpapakita ng isang tableta na may 9 na gintong linya na dahan-daang lumulutang palabas ng kaldero. Ang isang malakas na halimuyak na panggamot sa lalong madaling panahon ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Napuno ng kasiyahan ang mga tao nang sila ay sumaksi sa matagumpay na paggawa ng isang elite quality na Crystal Spring Peel. Mayroon itong 9 na linya. Isa itong elite quality na peel. Nakagawa siya ng elite quality peel. Ang elite quality na Crystal Spring Peel ay nagulat sa lahat ng naruroon. Ang mga disipulo, elder, at pickmaster ay tumingin kay Severin sa isang bagong liwanag. Nawala sa isang iglap ang pag-aalala ni Ferland nang makita niya ang kasing laki ng thumb na Crystal Spring Peel na umaaligid sa harap ni Severin. Nalaglag ang kanyang panga sa magkahalong pananabik at pagtataka nang makita niya ang 9 na gintong linya sa matangkad na jade-colored na tableta. Isang elite quality Crystal Spring Peel. Bulalas ni Ferland. Sa anumang kaso, kailangan niyang panatilihin ang kanyang hitsura bilang isang Paragon level na elder ng sekta at mabilis na kinalma ang kanyang sarili. Kahit na hindi niya alam kung paano nakuha ni Severin ang tagumpay na iyon, talagang masaya siya sa tagumpay ni Severin. Ang talino niyang alchemist. Hindi ko akalain na magiging 6th grade medium rank alchemist siya ng ganoon kabilis. Sabi ni Ferland sabay ngisi ng hanggang tenga. Si Severin ay isang talento na nahukay niya mula sa Nonto City at siya ang nagrekomenda kay Severin sa sekta. Sa pamamagitan ng pagre-recruit kay Severin, siya ay ginantimpalaan sa kanyang pagbabalik sa sekta at na-promote mula sa panlabas na elder ng sekta tungo sa panloob na elder ng sekta. Ang mga karagdagang mapagkukunan na ibinigay sa kanya bilang pagpapahalaga sa kanyang kontribusyon ay nagbigay daan din sa kanya na gumawa ng isang pambihirang tagumpay mula sa level 9 Supreme Saint hanggang sa level 3 Paragon. Kahit na ang kanyang katayuan ay hindi tumugma sa isang pickmaster, nanatili siyang isang mahalagang individual sa loob ng sekta. Dati nang nag-aalala si Ferland tungkol sa mga pagkakataon ni Severin matapos malaman na pinayagan ni Daniela si Emery na gamitin ang espesyal na kaldero. Ang mga alalahanang iyon ay sa wakas ay napawi pagkatapos ng maliwanag na tagumpay ni Severin. Ang ekspresyon naman ni Daniela ay lubos na naiiba sa masayang ekspresyon ni Ferland. Kitang-kita ang pagkataranta niya habang hindi makapaniwalang bamulong. Imposible iyan. Lumabas siya sa Alchemy Tower mga kalahating buwan na ang nakalipas, at halos hindi na sapat na oras iyon para maging level 6 alchemist siya. Kahit na siya ay katawa-tawa na talento, ang paggawa ng medium rank na peel ay isa ng gawa, at isang elite quality na higit pa. Hindi niya maalis sa kanyang ulo kung paano nagagawa ni Severin ang napakabilis na pagsulong. Sa kanyang pananaw, ang isang umuusbong na 6th grade alchemist na tulad niya ay limitado lamang sa paggawa ng mga 6th grade medium rank na table task. Ang ganoong mabilis na pag-unlad ay, sa pamamagitan ng karapatan, hindi ka panipaniwala. Ang pagsulong sa alchemy ay hindi kasing dali ng pagsulong sa pagkamit. Kinakailangan ang talento bilang karagdagan sa praktikal na karanasan, at ang parehong mga kadahilanan ay kailangang magkasabay.
Ang mga simulate na pagsubok sa Alchemy Tower ay mas mababa pa rin sa aktwal na karanasan sa hands-on. Nang hamupa na ang una niyang pagkabigla, nabawasan ang optimismo ni Daniela para sa kanyang alagad na si Emery. Natatakot ako na ang kanyang talento sa alchemical ay maaaring lumagpas pa sa akin. Baka matatalo si Emery. Si Daniela ay isang napakatalino na alchemist sa Grandi Uno sect. Pinamunuan niya ang Sixth Mountain at hinawakan ang posisyon ng Elder sa Alchemy Chamber. Kinailangan niya ng kalahating taon para matagumpay na makagawa ng 6th grade medium rank pill, at nagawa lang niya ang Crystal Spring pill pagkatapos maging isang 6th grade high rank alchemist. Hindi akalain na kayang pinuhin ni Severin ang mga top quality na table task ng ganoon kabilis. Samantala, natigilan si Celeste habang pinapanood ang mga pangyayari. Ang elite quality na Crystal Spring Pill na nagpapalabas ng isang malakas na halimuyak na panggamot, at nagpalunok ng Celeste. Isang bugzo ng damdamin ang dumaloy sa kanya habang siya ay bumubulong. Isang elite quality Crystal Spring Pill. Paano ito posible? Bilang isa sa mahuhusay na alchemist, alam ni Celeste kung gaano kahirap gumawa ng mga elite quality na table task. Noong una siyang naging 6th grade alchemist, maaari lamang pamahalaan ni Celeste ang mga elite quality na table task kapag siya ay nasa 6th grade medium rank. Si Severin, gayunpaman, ay lumabas sa Alchemy Tower mahigit kalahating buwan na ang nakalipas. Gulat na tiningnan niya ito habang iniisip kung isa na ba itong 6th grade high rank alchemist. Si Raymond, bagaman hindi isang alchemist, ay nakatayo na nakanganga ang kanyang bibig at ang kanyang ekspresyon ay nanigas. Habang ang liwanag ay tumama sa kalangitan at ang tableta ay nahayag na may 9 na linya, walang pag-aalinlangan si Raymond na ito ay isang elite quality na tableta. Hindi ko akalain na ang talento niya sa alchemy ay mas mahusay kaysa kay Emery. Si Raymond, sa kanyang pagkabigla at pagkamangha, ay nagpasya na dapat niyang maging mabuting kaibigan si Severin. Sabay upo ni Emery na naka-cross-legged sa harap ng Purple Cloud Cauldron hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Severin. Itinutok niya ang lahat ng kanyang atensyon sa Alchemy Cauldron nang ang isang pagbabago sa dulo ni Severin ay nakakuha ng kanyang pansin. Tumangala siya at nasaksihan ang isang gintong liwanag na umakyat sa langit. Hindi nagtagal ay nakita ang isang piling kalidad na tableta. Karaniwan, hindi nag-abala si Emery na tumingin ng 2 beses sa tableta ng iba, ngunit kailangan niyang mag-double take nang mapansin niya ang 9 na gintong linya sa tableta. Sa kanyang pagkabigla at pagtataka, napabulalas siya. Isang elite quality pill. Pero paano? Hindi ito posible. Nagkalat sa kanyang mukha ang kawalang paniwala, at ang kanyang panandaliang pagkagambala ay naging sanhi ng pagkasunog ng lahat ng mga materyales sa kanyang kaldero. Hindi may kakaila na ang Crystal Spring Pill sa harap ni Severin ay isang elite quality pill na may 9 na hindi mapag-aalinlangan ng golden lines. Nabalot ng kawalan ng pag-asa si Emery nang malaman niyang natalo siya. Ang alchemical talent ni Severin ay umabot sa mga antas na higit pa sa kanya, at ang pagtatangka na subukan at malumpasan siya ay isang hamon na hindi niya inaasahan na malumpasan. Bakas sa mukha ni Emery ang kawalan ng pag-asa nang tumalikod ito kay Severin. Tahimik niyang ibinaba ang ulo habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Natalo pa rin ako kahit nasa patnubay ng aking master at ang 20% pagtaas ng rate ng tagumpay mula sa Purple Cloud Cauldron. Ang iyong talento ay talagang ibang-iba. Hinamon niya si Severin dahil gusto niyang tabyusan ang kanyang reputasyon bago ang kanyang mga kasamahan, ngunit sa halip ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nagiging mapagkukunan ng libangan para sa marami. Tinangka ni Daniela na aliwin siya ngunit sa kasamaang palad ay nahirapan itong ipahayag sa mga salita. Ang kabiguan ni Emery ay naganap sa harap ng buong Grandi Uno sect, at ang mapaminsalang pagkatalo ay nasira ang kanyang moral, ang kanyang fighting spirit, at ang kanyang pagmamataas sa larangan na kanyang pinaghusayan. Hindi alam ni Daniela kung paano pinakamahusay na aliwin si Emery, kaya nagpasya siyang yakapin ang kanyang alagad at mag-alok ng nakapapawi na tapik sa likod. Samantala, ibinalik ng nanalong Severin ang kanyang atensyon kay Emery, na alam niyang gusto niyang tuparin niya ang kanyang pagtatapos sa taya. Inihagis niya kay Severin ang isang kahon na kasing laki ng palad niya at sinabing, "Natalo ako. Narito ang pristine spirit pills at ang recipe para dito.
Inabot ni Severin at ginamit ang kanyang telekinesis upang iguhit ang kahon patungo sa kanyang kamay. Sa pagbukas nito, natuklasan niya ang dalawang amber na table task na may kulay sa loob, bawat isa ay pinalamutian ng 8 linya. Isang linya na lang ang layo nila para maging elite quality na mga table task. Sa ilalim ng mga table task ay may maliit na plate na naglalaman ng recipe para sa pristine spirit peel. Inilagay sila ni Severin sa kanyang spatial ring. Tiningnan niya ang nalungkot na si Emery at pinaalalahanan ito. Huwag mong kakalimutan ang iyong pangako. Simula ngayon, ikaw na ang magiging kasambahay ko. Bibigyan kita ng ilang araw para makapaghanda bago mag-report sa trabaho sa Pearlite Isle. Umakyat si Severin sa ere para samahan si Diane at ang iba pa. Nag-aalalang tanong ni Diane. Okay ka lang ba? Ang paligsahan ay isang mapanganib, lalo na kung isasaalang-alang ang pambihirang kalidad ng kalderong hawak ni Emery. Ang 20% pagtaas sa rate ng tagumpay ay makabuluhan, at ang ibang mga alchemist ay maaaring nakipaglaban kay Emery. Sa kabutihang palad, gayunpaman, si Severin ay nagwagi gamit ang elite quality na tableta. Di ba sabi ko magtiwala ka sa akin? Ngumisi si Severin habang nakatingin sa nag-aalalang ekspresyon ni Diane. Matapos maalala ang nangyari, sinabi ni Severin sa kanilang lahat. Maaari kang bumalik sa Pearlite Isle. Inspirasyon ang naramdaman ko habang gumagawa ako ng mga table task kanina, at nararamdaman ko ang aking sarili na may potensyal na tagumpay. Gusto kong muling pumasok sa ika-6 na palapag ng Alchemy Tower at mag-explore pa. Hindi hinayaan ni Severin na mapunta sa kanyang ulo ang saya ng kanyang tagumpay. Nakuha niya ang mas malalim na pag-unawa sa alchemy nang gumawa siya ng Crystal Spring Peel, at naramdaman niya na ang susunod niyang pagbisita sa Alchemy Tower ay magiging isang alchemist na may mataas na ranggo sa ika-6 na baitang. Maingat na tumango ang grupo. Alam na ang mga alchemist ay madalas na nakaranas ng mga epiphanies sa panahon ng proseso ng paggawa. Bago sila umalis ay pinayuhan siya ni Diane. Huwag mong ipilit ang sarili mo, Severin. Dahil doon, lumipad silang lahat pabalik sa Pearlite Isle. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ferland na nasuspine sa hangin at nagpahayag. Nagkaroon ako ng epiphany habang gumagawa ako ng tableta kanina. Mag-chat tayo sa ibang pagkakataon. Pupunta ako sa tore para tuklasin ang aking mga hinala. Ang kanyang casual na pahayag ay pumukaw sa mga talakayan sa bukas na lugar sa harap ng Alchemy Tower. Ang mga manunood ay namangha sa kakayahan ni Severin na makakuha ng mga epiphanies sa proseso ng paggawa. Lahat ba ng mga henyo ay nakakakuha ng inspirasyon mula sa kanilang pagsasanay sa alchemy? Si Severin ay may kakayahang gumawa ng elite quality 6th grade medium rank crystal spring peel. Magiging 6th grade high rank alchemist ba siya sa lalong madaling panahon? Mukhang malabo iyon. Wala pang kalahating buwan mula noong unang naging 6th grade alchemist si Severin. Hindi siya maaaring gumawa ng ganoong kalaking pag-unlad kahit gaano pa siya kaitalento. Hindi ako sigurado tungkol dyan. Nakita mo kung paano natalo si Emery, di ba? Malamang na walang kapares ang talento ni Severin sa alchemy. Natigilan si Ferland at ang mga elder sa sinabi ni Severin. Maging sina Celeste at Raymond ay napakurap sa pagkagulat. Malinaw sa kanyang natuklasan pagkatapos ng paligsahan na isa talaga siyang henyo. Maging si Emery, na inaalo pa rin ni Daniel pagkatapos ng pagkatalo, ay namangha sa narinig. Gaano ka katalentado? Pareho ang tanong sa isipan ng lahat. Bagamat tapos na ang paligsahan sa pagitan ni Severin at Emery, nagpa siya ang mga manunood, mga disipulo, at mga pickmaster na manatili muna sandali upang tingnan kung makakaranas pa si Severin ng mga karagdagang epiphanies sa loob ng Alchemy Tower. Pumasok si Severin sa ika-6 na palapag ng Alchemy Tower at tiningnan ang mga holographic na imahe ng iba't ibang alchemical materials na lumalabas sa harapan niya sa simulation. Huminga siya ng malalim, at nagsimulang gawin ang pagtatasa ng may masigasig na pagpapasya. Ang mga kondisyon para sa pag-clear sa antas na iyon ay medyo mas simple kaysa sa mga nauna. Ang kailangan lang niyang gawin ay pinuhin ang isang elite quality na tableta. Gayunpaman, ang paggawa ng highest quality 6th grade na tableta ay hindi madaling gawain, dahil nangangailangan ito ng pag-unawa ng isa sa alchemy upang maging halos katumbas ng isang 7th grade alchemist.
Ang pag-unlad ay magiging napakabagal kung ang isang tao ay walang ganoong kaalaman. Ang pagkakaroon ng ilang mga insight mula sa paligsahan kasama si Emery, si Severin ay naglaan ng kanyang oras at hindi ipinilit ang kanyang sarili ng husto. Inihagis niya sa kaldero ang mga halamang gamot at mga spirit beast, at unti-unting tumaas ang kanyang tagumpay sa paggawa ng mga 6th grade pill. Ang ika-6 na palapag ang pinakamahirap na naharap niya. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mamuo ang mga butil ng pawis sa noo ni Severin. Ang kanyang mga mata ay namula, na parang sa isang baliw. Ibinuhos niya ang kanyang focus sa proseso ng paggawa, simula sa mga 6th grade low rank pills bago tumungo sa 6th grade medium rank. Sa wakas, ginawa niya ang 6th grade high rank pristine spirit pill. Ang matagal at walang humpay na proseso ng paggawa ay pinahina ang kanyang espiritual na enerhiya. Ang espiritual at mental na pagkahapo ay sumakit sa kanyang isipan, ngunit nagngangalit siya at nagtiyaga. Pagkaraan ng 3 araw, isang sinag ng espiritual na liwanag ang bumungad mula sa kaldero at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Gayon na lamang ang pagod na ginawa niya na siya ay nasa bingit ng hininga. Pinunasan niya ang pawis sa noo at mariin ang pagkakakuyom ng kamao habang kumikinang ang mga mata sa excitement. Tagumpay sa wakas. Isang 6th grade high rank pill. Ang Pristine Spirit Pill. Sa pamamagitan ng pagtulad sa proseso ng paggawa ng Pristine Spirit Pill, ang rangkang ni Severin sa Alchemy Tower ay nakatali kay Celeste. Ibinahagi niya ang pangalawang lugar sa kanya. Namangha ang mga nanonood sa plaza, at di nagtagal ay nagkaroon ng hiyawan. Nagawa niya. Naabot niya ang pangalawang pwesto sa monumento ng bato. Mukhang nalampasan ng talento ni Severin si Celeste. 2 beses lang siyang pumasok sa Alchemy Tower at hindi man lang lumampas sa kalahating taon. Maging si Celeste ay tumagal ng 2 o 3 taon upang maabot ang ranggo na iyon, at siya ay natigil sa pangalawang lugar mula noon. Sa palagay mo ba ang matagal nang nawala na kaalaman sa alchemy ay sa wakas ay maipapasa kay Severin? Mukhang hindi iyon malamang. Walang nakarating sa ika-7 palapag, lalo na sa ika-8 palapag at ika-9 na palapag. Ang mga tao ay umugang sa pananabik, at lahat ay ginagalang Severin sa mahusay na paggalang. Marami ang kumilala sa kanya bilang ang pinakabagong sumisikat na talento ng Grundy Uno Sect, at ang mga nakasaksi sa kanyang kamakailang pagtatagumpay kay Emery ay partikular na natuwa. Ang 5 pangunahing disipulo tulad nina Celeste at Raymond ay may tendensyang magtago at bihirang magpakita sa publiko. Iba iyon sa pag-akyat ni Severin sa listahan ng ranggo ng Alchemy Tower, dahil ito ay isang paglalakbay na kanilang minamasdan ng paunti-unti. Ang mga elder at ang mga peak master ay hindi napigil ang humanga sa mga nagawa ni Severin, at si Ferland ay tumawa pa ng malakas habang buong pagmamalaki niyang sinasabi. Hindi masama. Natutuwa ako na nakapag-recruit ako ng isang taong kasing promising niya sa sekta. Ang lahat ng mga alagad ay sumisigaw ng labis sa pagkamangha sa kagilahilalas na tanawing naganap sa harap mismo ng kanilang mga mata. Si Severin ay sumali sa sekta wala pang 1 taon na ang nakalipas, ngunit nalampasan na niya si Emery sa ranggo, nasungkit ang tagumpay laban sa kanya sa kanilang kamakailang paligsahan, at naging mainit sa mga takong ni Celeste sa rangkang ng Alchemy Tower. Napakaraming alagad ang nagkaroon ng pribilehiyong masaksihan ang kanyang mabilis na pagbangon mula sa pagiging kamag-anak na hindi kilala hanggang sa pagkakaroon ng pantay na katanyagan kay Celeste. Ang mga elder, kasama ang mga disipulo mula sa iba't ibang mga pinuno ng tuktok na hindi umalis, ay nag-isip sa kanilang sarili na may iba't ibang mga ekspresyon. Maging sina Celeste at Raymond ay nahihirapang itago ang kanilang tunay na ekspresyon. Si Celeste, minsan ang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno sa rangkang ng Alchemy Tower, ay nagsuot ng ekspresyon ng hindi paniniwala nang makita niyang nakatali si Severin sa kanya. Ang ika-6 na palapag ay humiling sa mga alchemist na gumawa ng isang piling kalidad na tableta, at hindi nagawang linisin ni Celeste ang sahig na iyon dahil nabigo siyang makagawa ng isang piling kalidad na tableta. Higit pa rito, ang ika-7 palapag ay iba sa nakaraang 6 na palapag dahil hindi na ito maaabot ng mga lumampas sa edad na 35. Para sa kadahilanang iyon, halos walang sino man sa nakalipas na 10,000 taon na nagawang linisin ang ika-6 na palapag at pumasok sa ika-7 palapag. Maging si Daniela,
Ang 7th grade alchemist na master ni Emery at namumuno sa Alchemy Chamber, ay nagawa lamang na linisin ang ikapitong palapag sa edad na 35. Sa liwanag ng lahat ng mga kadahilanang iyon, ang pagraranggo ni Celeste sa pangalawang lugar ay nakakuha ng kanyang pagkilala sa buong sekta. Sa 20 taong gulang, siya ay isa ng 6th grade high-rank alchemist at may sapat na oras upang makapasok. Huminga siya ng malalim at inayos ang sarili bago tumingin sa Alchemy Tower na may halong emosyon. Para bang naiisip niya si Severin na matamang nakatuon sa paggawa ng tableta. Pagkatapos ng ilang paghinga, bumulong si Celeste sa sarili. Hindi ko maisip kung gaano siya kagaling kung bihasanan niya ang paggawa ng isang 6th grade high-rank pill. Kitang-kita ang sorpresa niya, lalo na tumagal siya ng kalahating taon para makagawa ng pill ng ganoong grade. Sa kabilang banda, halos isang buwan lang ang inabot ni Severin para makamit iyon. Kasabay nito, saglit na natigilan si Raymond sa pag-ungol ni Celeste. Sa kanyang opinyon, isinama ni Celeste ang tuktok ng talento ng alchemical ng Grundy Uno sect. Maging si Emery ay nahulog sa paghahambing at hindi maituturing na isang tunay na kababalaghan. Kabilang sa 5 pangunahing disipulo, si Celeste lamang ang nakaligtas sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng kanyang Forest Constitution at ang kanyang kahanga-hangang alchemical aptitude. Sa kabila ng bahagyang mahina sa pagkamit bilang Level 9 Supreme Saint, ang kanyang nalalapit na pagtaas sa 7th grade alchemist ay nag-utos ng paggalang mula sa maraming tao. Ang kanyang mga kakayahan ay naglagay sa kanya sa isang natatanging posisyon upang mabuo ang magandang ugnayan sa mga pangunahing disipulo. Ang papuri at pagkalito na mayroon si Celeste para kay Severin ay binibigyang diin lamang ang hindi kapani-paniwalang lalim ng mga kwalipikasyong alchemical ni Severin na kailangan ni Raymond ng ilang oras upang maproseso iyon, ngunit sa oras na siya ay nawala mula dito, ang kanyang paggalang kay Severin ay lalong lumaki. Sa loob ng Alchemy Tower, umupo si Severin sa lupa upang mabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Tuwang-tuwa siyang walang kamalayan sa epekto ng seismic na dulot ng kanyang pagtaas sa mga ranggo. Ang kanyang kamakailang tagumpay sa paggawa ng isang 6th grade high-rank pill ay nagpalalim sa kanyang pangunawa sa alchemy, at naniniwala siya na magagawa niyang muli ang Crystal Spring Pill at magbunga ng 70% tagumpay rate. Isang kamangha-manghang figure na kumain ay mabigla sa mga veteranong 6th grade alchemist. Ang kahirapan ng isang tableta ay lumago sa bawat pagtaas ng grado, at magiging mas mahirap na tiyakin na ang kanilang kalidad ay nananatiling mataas. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang mga high-rank na alchemist sa ika-6 na baitang ay maaari lamang magkaroon ng 50% pagkakataong magtagumpay sa paggawa ng Crystal Spring Pill. Ang 70% tagumpay ni Severin ay mag-iiwan sa karamihan ng mga alchemist na bumubula ang bibig. Matapos makalunok ng ilang pildores upang maibalik ang kanyang espiritual na kapangyarihan, nagpa siya si Severin na magpahinga hanggang sa ang kanyang lakas at kapangyarihan ay halos ganap na naibalik. Tumayo siya na may pananabik sa kanyang mga mata at bumulong sa sarili. Sa wakas ako ay naging isang 6th grade high-rank alchemist. Sa pagkakaroon ng mas maraming karanasan sa Pristine Spirit Pill, si Diane at ang mga babae ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na supply ng mga table tasks para sa kanilang pagkamit. Naalala ni Severin ang pagsisikap na ginugol niya at nakaramdam siya ng matinding emosyon. Bulong niya sa sarili. Ang kadakilaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pag-uugnay ng ating sarili dito. Naalala niya ang pagiging stuck niya bilang isang 5th grade high-rank alchemist sa loob ng maraming buwan mula noong siya ay nasa Sky Blue Sect. Kahit na ang recipe ng Prima Spirit Pill at ang kasaganaan ng mga materyales sa Nunto City ay hindi nakakatulong sa kanyang pagsasanay dahil ang maraming mga pagkabigo. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang dumating siya sa Grundy Uno Sect. Ang simulation at feedback ng Alchemy Tower ay nagpadali sa kanyang paglipat mula sa isang 5th level high-rank alchemist tungo sa isang 6th level alchemist sa loob lamang ng kalahating taon. Pakiramdam niya ay maswerte siyang pinili ang Grundy Uno Sect, kaysa sa iba pang 3 sekta. Kahit na ang kahusayan ni Severin sa swordsmanship ay medyo nakahanay sa focus ng Pure Void Sect, ang kakulangan ng mga kilalang alchemist sa sekta na iyon ay isang downside. Bagaman maaari siyang maging mahusay sa swordsmanship sa kapinsalaan ng alchemy, naniniwala siya na pagsisisihan niya ang paggawa ng desisyong iyon.
Inalis ni Severin ang mga kaisipang iyon at inilipat ang kanyang pagtuon sa material na ibinigay sa simulation. Habang si Severin ay maaari na ngayong ituring na isang 6th grade high-rank alchemist, ang pagpasa sa ika-6 na palapag ay nanatiling isang mapaghamong pagsisikap dahil lamang sa pangangailangan na kailangan niyang gumawa ng isang elite quality na tableta. Pinalakas niya ang kanyang pasya, huminga ng malalim, at nagpatuloy sa pamamagitan ng mga galaw ng alchemy. Muli niyang pinili ang pristine spirit pill, itinapon niya ang mga materyales sa kaldero at sinimulang gawing pill ang mga ito. Ang lumalagong karanasan ni Severin sa pagpino sa pristine spirit pills ay isinalin sa isang pagpapabuti sa kalidad ng 4 na gintong linya na nagpapahiwatig ng isang katamtamang kalidad na tableta ay lumaki sa 5 gininto ang linya. Mabilis na lumipas ang oras habang sumusulong siya, at 3 buwan ang lumipas.